Hello po, magandang gabi, magandang araw, no? Kung nasan panig man kayo ng mundo. Ayan. And pasensya na po ha. At ngayon lang tayo ulit nakapag-upload na naman ng ating videos, no? Ayan, kasi ho, ang dami ko talagang ligpitin. Naku, kung alam niyo lang. Sa dami ng nabasa dito sa ating ano, no? Okay, so ngayon tignan natin po ha kung kanyang situation ang ating mabubunot. And maraming salamat po pala sa lahat ng mga nagpapareading pa rin. Ayan, kahit wala tayong upload, ano, may mga nagpapareading pa rin. Ayan, salamat po sa inyong lahat ha. Malaking tulong po yun sa amin, ano, lalo na ngayon, lalo na sa mga alaga ko. Kasi ilang araw din po tayong hindi nakapasok, ano. And ilang araw din po tayong walang trabaho dahil nga walang kuryente. Ayan. Pero natutuwa ako kasi talagang dahil nagpaparinig mo. Wheel of Fortune po ha. Ayan. Salamat po sa inyo ha. Sa patuloy mga nangangamusta rin. Salamat po ma'am ha. Especially yung mga nakakaalala talaga sa akin. Ano? Ayan. Salamat po sa inyo. Ayan. Meron tayong Queen of Wands. Okay. Oops. Mismong tumalon ng ating The Empress. Okay. Maraming salamat po sa inyo. And meron tayong Ace of Cups. Napitang bumitin. Queen of Cups. Uy, tatlo to ha. Yung isa rito buntis. And meron tayong The World. Okay. Tatlong babae. No gender specification din ha. Pwedeng lalaki. And meron tayong ano rito, ano to? Earth sign. Nag-overwork to. Tatlo asawa nito. Parang gano'n ang tingin ko rito ha. Okay po. So, check natin ha. Ayan. And yung sa mga nag-order po pala ng bracelet ha, alam niyo naman po kung sino kayo. Pasensya na po, hanggang ngayon po ay nagpunta ako kayo ng JNT at sila po ay hanggang ngayon din ay nag-aayos pa po ha, lalong-lalo na yung mga computer nila kasi talaga pong na-wash out at nabasa po ano. Hanggang ngayon po ay inaayos pa rin po. Ayun na. Lumabas na ang ating king. Okay. So, ito ha, na-previewhan ko agad, ano. So, sa unang tingin pa lang natin, feeling ko this is a hindi nga to ano triangle eh. Tatlo kasi yung ating babae rito, no. So, meron tayo dito nga, Queen of Wands. Itong si Queen of Wands natin ay ito ay napakasipag na tao, no. Feeling ko this is the legal wife. And then, ito yung pang second, which is the Empress. And I think she is buntis. And meron pang pangatlo, si Queen of Cups. Ayan. So, ngayon, itong ating bida. Bida. Dito sa kwentong ito ngayon, or sa ating situation na ito. Ito, sobrang paghahanap buhay ang ginagawa, ha. Kasi nga, tatlo to eh. Oh. Tatlo na itong kanyang sinusuportahan. I think, the legal wife is, talagang nakipaghiwalay na siya dito, no? So wala na ito kasi andito na siya, katapat niya na itong Wheel of Fortune and also the World. Ayan. So ibig sabihin po maaaring humiwalay na rin ito, no? And nandoon na siya sa panibagong yugto ng kanyang buhay. And siguro support na lang ang hinihingi niya dito sa ating King of Cups. And si King of Cups naman, so ito bali tatlo sila and needs niya talaga ngayon ng hard work. Ayan. And I think since King of Cups yung lumabas and merong Ace of Swords, ayan, I think magkakaroon na ng rito, pagkakakilanlan ang bawat isa ha. So magkakakilala na tong tatlong ito. Ayan. And maaaring isa rito, no, maaaring ipaglaban itong si ating Ace of Cups, ay itong sa ating King of Cups. Ayan. Kung sino man, I think between Queen of Cups na lang and itong ating The Empress. Kasi the Empress natin buntis na eh. So ayan, merong nabuntis and the Queen of Cups naman is
medyo I think bata pa to, no, and emotional. So ayan, mas bata siya ngayon kaysa dito sa ating The Empress po. Ayan. So ito ay between apat na tao, ano. Meron ditong original, yung asawa, and then merong isang number 2, and meron ding number 3 pa. Okay, napaka-complicated ha. Kung sino man po, kung kaninang situation ito, no? Ayan. Super babaero. Itong ating napulot na ano dito, ha? Situation na. Okay, so i-check pa po natin, ha? Check nga natin. Pero merong ano rito, ha? Lalaban. O yung paglalaban ng lalaki ito. Grabe, ano? You can actually na makikita niyo na talagang ano siya playboy, pero meron pa rin tao na talagang gusto siyang makasama. Malakas ang kamandag mo, sir, ha? Ay, sorry. Sir talaga. And, see? Pero po tayong 2 of Swords, okay? Yan, which is an air sign. So, meron po talaga magkakaroon ng decision making, ano? Sino man sa inyo. A difficult one. Difficult decision making po. So, ayan. Check nyo na lang, ha? Kung ito ay related pa rin sa situation number 1, ha? Maari, no? Kasi maaaring may magbibigay. Merong feeling ko magkakaroon ng rivalry between the Empress tsaka itong ating Queen of Cups. Parang kasi itong ating is wala lang pake. Ayan, yung original nating wife. Parang wala na siyang pake, no? So, kasi nasa na siya, nasa panibagong view na rin. New point of view na ng buhay niya. Parang feeling ko nga nasa ibang bansa rin ito, no? Or nag-abroad. And merong feeling the hangman. Ayan, or nakabitin, ano? Siyempre, maaaring ito yung ating King of Cups. Hindi malaman kung anong gagawin, ano? Siyempre, 3 ba naman yun, no? Or, grabe, no? Bakit may lalaking gano'n? 3. Pero maaaring meron siyang bitawan po dito, ha? Kaya lang, maaaring ipaglaban or lumaban yung isang. Hindi ko masabi kung yung buntis o yung ating Queen of Cups, or pwede rin si ating Queen of Wands, ha? And then 6 of Pentacles. So kung nakikita niyo rito, may pinili, ha? So ibig sabihin talaga may pipiliin at merong iiwanan. Ayan, okay. Ayan, kung sino naman po yun, ha? Sa 3 ito. So, 6 of Pentacles, which is also an earth sign. So, meron na tayong air, water, and earth. Ayan. Okay. So, meron choices. Or pipiliin talaga ang ating King of Cups. Ay, kung sino naman po yan ang nandito, ha, sa situation na ganito. Ayan, kung ako naman sa inyo, no? Siguro, hindi ko nakahabulin yung ganitong tao. Na kaya kayong pagsabay-sabayin, di ba? 3. Pwede ba yun, no? Magbahal ng 3? Hindi ko lang sigurado, ha? Oh, and this is Queen of Cups na naman, which is a water sign, ano? Ayan. So, ayan, nagtapat na sila, the King and Queen. Siguro, ang feeling ko sa dito, ang pipiliin ng ating King of Cups ay yung Queen of Cups. Kasi feeling ko this is much younger. Mas bata siya. Kaysa po dito sa ating sa dalawa. Sa ating Queen of Wands and dito sa ating The Empress na siyang buntis sa ngayon. Ayan. Baka pipiliin niya yung mas bata, Okay. Ayan, check pa nga po natin. So, ang pangit so this time yung The Empress natin is nang agaw ng asawa, pero ang nangyari, naagawan din siya. So tingnan niyo po, it only show there na yung cycle ng karma ulit-ulit lang, hindi po ba? So kung anong ginawa mo sa kapwa mo babae or kapwa mo lalaki, ganun din yung nangyari sa iyo. Okay po, yung lagi kong sinasabi sa inyo, kung ano yung ginawa mo nung nakaraan, yan din yung magiging mangyayari sa'yo sa kasalukuyan. Okay?
And then meron din tayong Page of Cups. Ito naman para sa mga ilan sa ilan sa inyo, which is a water sign. Ayan. Magkakaroon po ng magandang mensahe ha. May magandang mensaheng parating, new messages, okay, good messages. Maaari pong ito ay in form of a letter, pwede rin pong sa text, pwede rin pong email, ayan. So check natin ha, yung ating mga way kung saan tayo makakuha ng messages po. So check nyo po. And then meron tayong Three of Swords. Yung iba po magkakaroon ng heartbreak or madadala. Ito nga, hindi lang third party situation but a fourth party situation. So some of you po ha, makakaranas ng heartaches. Ayan, sama ng pakiramdam sa puso. Ayan, emotional depression po ha. Ayan, iwasan natin yan. And if you need somebody na kailangan ng clarity, yan, reach out po ako, Mystic Tarot, especially po Tuesday na ngayon, dahil madaling araw na. Pwede niyo po akong reach out sa Mystic Tarot kung gusto niyo magpa-reading po pala ha. Ayan, punta po kayo Mystic Tarot po, Messenger, or click niyo dito sa description box yung ating link para mapunta kayo doon and mag-iwan po kayo ng mensahe, babalikan ko kayo ha. And meron din po tayong The World. Ayan, yung iba sa inyo talaga para sa pagbabago na. Ayan, yung iba sa inyo magkakaroon ng pag-travel. Ayan po ha. Merong chance mag-travel, which is an earth sign naman. So parang wala pa tayo ditong fire ha. Earth, water, air, and yun, tatlo pa lang. Wala pa yung fire sign natin. So kung sino man po ha, yung may pag-travel ngayon within this month and next month, ayan, meron na po parating. And meron tayong King of Pentacles, which is an earth sign. Ayan. Yung iba naman daw po sa inyo ay magkakaroon ng abundance o may parating nakapirahan po ha. Good sign na naman. Medyo matagal-tagal din ha na wala tayong good sign tungkol sa kapirahan. So i-claim na po natin yan ha. Ang tungkol sa abundance po ha. Okay. And nga po pala, ang ghost month ay mag-start ng August 4 and it will end up to September 2, 2024. Okay po. And para po maiwasan ninyo anything about ghost month, sabi nga nila, which is malas na month, kailangan po magpapauso kayo ha. So yung mga naturuan ko na about laurel leaf, every night po gawin po ninyo yun ha. Kailangan kasi may umuusok. Ayun ha. Okay po. Ang kontra. Okay. Yan. Kung gusto niyo matutunan yan, chat nyo lang po ako ha about the laurel leaf. And meron tayong The Lovers. Yung iba po sa inyo magkakaroon ng uy, sabi rito po, togetherness. Deep love. Mas lalalim daw po ang pag-iibigan ha. Yung iba naman sa inyo. Sana kasali tayong lahat. Sana po lahat may pag-ibig. Sana Sana all may deep love. Malalim na pag-iibigan. Wow, ang sarap naman nun. Malalim. Parang balong malalim. Okay, and then meron din po tayong Three of Wands in reverse. So, yung iba po sa inyo, magkakaroon ng obstacles daw po. Obstacles. Ayan. So, maaaring merong hahadlang ha. Kung ano man po yung mga naiisip nyo sa ngayon. Baka may mga plano kayo. Anything, Kaya meron daw po mga obstacle or merong hadlang. So, i-check nyo na lang po yan ha. And meron din tayong Knight of Wands in reverse. Ayan. Yung iba daw po sa inyo kailangan control. Maaari magkaroon ng anger, ayan, galit, or masasangkot sa isang gulo na magkakaroon ng feeling na galit or magagalit ha. So, tingnan nyo na lang po yung mga situation ninyo ha. Baka mamaya masangkot kayo sa gulo at kayo ma-high blood. Magkasakit pa kayo niyan. Sige po. And talagang yung iba sa inyo, Wheel of Fortune. Paparating na po ang good karma ha. Life cycle. So, ibig sabihin po, kung yung iba ay medyo hindi maganda ang ating buhay-buhay nitong mga nakararaan, ayan, iikot na po ang inyong kapalaran. Ganda ha. And meron tayong Page of Pentacles, which is an earth sign. Fire sign po pala yun ha, yung Wheel of Fortune. So, ito po, merong financial opportunity para sa ilan. Ayun, tingnan nyo, ang laki ng pentacles. So, pera kasi.
Pentacle symbolizes money, no? So, ang iba po may parating nakaperahan talaga, twice na lumabas, ha? So, i-claim nyo na yan. Ayan. Kung sa'yo naman po yan at medyo malaki-laki, share naman nyo yan. Share your blessings. And meron tayong Three of Cups. Okay, kaya lang naka-reverse to, no? Which is a water sign. Okay po. Sabi rito, yung iba daw po sa inyo ay magkakaroon muna ng alone time. Magkakaroon ng pag-iisip-isip. Mas gusto muna yung muna. Ayaw muna ng ibang may mga kasama, no? Gusto yung sarili lang muna yung iniintindi. Di ba? Ang ganda naman ng gano'n. Okay, check pa nga natin. Minsan kasi ako din, minsan gusto ko yung sarili lang. Ayan. Ayoko na muna na nakipag-chit-chat. Ayan. Para no? Makapag-isip-isip muna tayo. Maganda naman yung ganun po, hindi po ba, no? Ayan. And check pa nga po natin kung ano pang lalabas. Ito ay para sa mga ilan naman, ha. So nakakita tayo ng mga good sign dito, ha, tungkol po sa kaperahan. Ayan. So i-check nyo na lang. And meron tayong 9 of Wands in reverse. Okay. So yung iba po magkakaroon ng struggle. Kaya lang, may mga nakikita tayong struggle kanina, tapos may mga balakid sa mga plano, no? Kung ano man po yan, ha. I-check nyo yan, mga struggles nyo na yan. Pwede kong masabi na napapanahon kasi nga po medyo papunta tayo sa ghost month, which is mahirap na buwan, mga mahihirap na buwan ito, July, August, and pagdating naman ng September, ayan na yung mga bagong papasok na pag-asa sa ating buhay, especially bare months, no? Ayan, unahin natin po yun, ha, since siya yung unang lumabas. And this is a 5 of Pentacles, which is an earth sign. Okay. Tignan niyo po yung iba rito daw ay magkakaroon ng defeat or pagkatalo. Ayan, kung sino man po yung iba sa inyo dyan, ha, kung meron kayong ipinaglalaban, maaaring tungkol sa kaperahan, sa pag-ibig, so magkakaroon ng pagkatalo yung iba. Okay, so i-check nyo na lang po, ha, kung ano man yan. Okay, so maaaring iba magkakaroon ng defeat. Ano pa yung iba? Kaperahan. Ayan, ha. Ito naman sa inyong buhay-buhay, pag-ibig. So i-check natin, buhay-buhay, pag-ibig. Pero meron dun sa nauna, ha, yung isa talagang lalaban kung hindi siya ang mapili. Sabi po rito, love your shadow. Accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are. Tanggapin nyo raw po. Okay, learn to accept na yung kung ano man yung hindi maganda sa inyo, no, nasabihin. Or maaaring may sinasabi ang ibang tao na hindi maganda. Kayari sa ugali natin, ganyan, or kung ano man, kung sa tingin ninyo tama naman daw po, no, i-accept daw po natin. And of course, kung kaya nating baguhin, why not, 'di ba? Baguhin natin 'yon, sabi, ha, para daw kung sa bagay, no, kung maa-accept mo kung ano man yung kamalian mo sa sarili mo, syempre maa-accept ka rin ng ibang tao, di po ba? At maa-accept mo rin yung ibang tao kung ano man sila. Tama nga naman. Love your shadow. Kasi hindi naman perfecto yung mga tao, di po ba? Lahat naman tayo ay may mga flaws. Ayan. So, kung ano man yung flaws mo, no, accept mo raw po yan. Hindi naman kamalian yun, Kumbaga, yun yung mga bagay niya, hindi mo kayang i-perfect. Di ba? And then, meron tayong distance. The separation you are experiencing is necessary to help the relationship grow. So, yung iba siguro magkakaroon ng hiwalayan, physically lang. Ayan. So, maaaring may mag-a-abroad yung isa, and then yung isa medyo maiiwan. Ayan. Pero kailangan daw din yun para mag-grow yung relationship. So bagay, tama naman, Especially right now, na kailangan talaga natin, especially sa financial, kailangan, siguro dun din matitest kung gaano katibay yung relasyon ninyo. Speaking of tibay, have faith. The angels are working behind the scene to make this relationship flourish. Tignan nyo naman, ha. Some of you daw, yung relationship ninyo is guided by the angels. Diba?
Ang ganda ha. Ayan, tungkol sa mga love life ninyo yan ha. Kung yung iba dyan nagko-question, bakit kailangan ninyong maghiwalay? Ayan po ang kasagutan. Kailangan din daw po mag-grow ang relationship. Lalo na kung physically lang naman. Kasi kailangan mag-abroad ng isa. Okay? Para sa inyo naman yung kinabukasan. Ayan. At eto, make the effort, sabi niya. This love is worth taking risk. You are called to move forward. Baka naman po yung iba dyan nasa relationship na kailangan daw na na i-take risk yung relationship na yun ha. Kailangan daw, ang tawag dito, take risk. Ibig sabihin, mag-move forward kayo, gumawa kayo ng hakbang, ayan, para maayos at magawa itong mapaayos itong relasyong ito ha. Ayan, baka naman kasi nga may problema or on the rocks kayo. So sabi niya rito, take a risk. Ayan. So kung ikaw hindi kayo medyo nagkakausap-usap ngayon, gumawa ka ng paraan para magkausap kayo po ha. Ikaw na yung gumawa ng effort. Ayan, para maayos po. Di ba? Ang ganda ng ating reading ngayon ha. Yung medyo mga unang part nga lang, medyo meron tayong reading na ayun, so 3 silang babae, hindi naman ito sabay-sabay kasi tingin ko lang ha, kasi merong buntis, merong may family na sila, kaya lang 3 sila so medyo masakit iyon. Ayun lang, ngayon po, eto na. Teka nga, ulitin po natin, hindi pa ako nagsasalita, tumalon agad. Ayun po, pwede na pala kayo magtanong. Ayan, answerable by yes or no. Ayan, kung ano man, pwedeng pag-ibig, kaperahan. Ay, naku, labas na labas po talaga. Ayan, kung ano man yan, ang sagot po ay no. Ayan. Ayan, yung iba po sa inyo ay maaaring masangkot sa isang conflict ha. Kung ano man yung itinanong ninyo. Parang nagmamadali yung ating mga baraha, Kanya-kanya sila ng talunan talaga. Okay po, ayan, parang sila nagmamadali. Ayan po ha, yung iba sa inyo, ingat-ingat. Kanina lumabas na yun ha. Maaaring may masangkot sa gulo or mag-init ang ulo, anger, sabing gano'n. So maaaring masangkot kasi sa conflict. And kuha tayo ng isang 1 lucky card po ha. Lucky number card. Ayun, ito na siya. Okay, 10-10. Kung sino man po naman sa inyo nakakakita lately ng number 1010 or 1010, sabi niya rito, it's up to you. Moderation, patience, flow, clarity, joy, movement, self-realization, taking action, unconditional love. It's time to put those long-cherished ideas into action. You will soon come into contact with the appropriate individuals, circumstances, and resources. Eventually, you will experience joy as well as brand new opportunities. Trust in the process. O yan. Kung may naiisip daw po kayo ha, na maaaring ang tawag dito mga business or meron kayong mga idea tungkol sa inyong trabaho, ayan, take into action na raw po. So kausapin niyo yung mga managers niyo. Kung sa business naman, gawin niyo na daw po yung business ha. Ayan, at magiging maayos naman daw po at magiging mabuti ang kalalabasan nito, Ayan, so ayun po ha ang ating reading, ang ating gabay. And of course, salamat po ulit ha sa mga nagsishare, nagla-like ng ating mga reading ngayon ha. Pasensya na kayo, hindi tayo gaano nakakapag-upload everyday. Kasi po talagang napakadami ko pang inaasikaso. Kung alam nyo lang, ang dami pong bagay-bagay. At alam niyo bang bundok ang nilabahan ko yung mga nakararaang araw. Ayan, sa mga nagkakagusto pa po ha ng ating bracelet, meron pa po tayong mga stock dito, Ayan, and ito po ang ating tourmaline. Ayan, pangalis ng ating mga negative energy. Ayan, order na po kayo sa akin. And of course, meron pa rin ang ating, ayan, ito po ang ating magandang amethyst. And ang ating tiger eye, ayan, ang tiger eye po ha, ayan, for mental clarity. So, pwede nyo ipasuot yan sa mga asawa ninyo para hindi matukso-tukso ha. Ayan, at maisip-isip na kailangan sa pamilya po umuwi. Okay po.
And meron pa rin tayong jade, ang emerald jade natin. Ayan. And ang ating citrine, meron pa rin po tayo ha. Ayan. Chat-chat nyo na lang po ako sa messenger kung sino pong nagkakagusto sa kanila. Ang emerald jade po is ano na yan, parang yan na yung pinaka-ultimate ha. Ibig sabihin, meron na tong for wealth and success, ayan, for health, ayan. Yan na, ito yung kumbaga pinaka ano nila, supreme na ano ba to, no, emerald jade. And of course, ang stone from heaven na tinatawag nila, which is the light jade. Ayan, ang ganda po ng quality. And para sa pag-ibig, kung gusto nyo umayos ang yung pag-ibig, yung rose quartz po iyon. Ayan, so kung gusto nyo pong bumili ng ating mga stone bracelet, ayan, reach out nyo lang po ako, Mystic Tarot po ha, para po kayo ay aking makausap at malaman po ninyo kung paano ko sila ipapadala sa inyo. Okay po, thank you so much for watching. Have a great day po sa inyong lahat. Sa gusto po ng private reading ha, Mystic Tarot din po, mag-iwan lang po kayo ng mensahe, saktong-sakto, Tuesday na ngayon, para ma-reading ko po kayo. Have a great day, stay safe, bye-bye po.